Walang pondo. Yan ang inamin ng Agriculture Department sa sitwasyon ngayon ng mga magsasaka na apektado ang kabuhayan dahil sa oversupply na gulay. Hirit ng DA, magtayo ng karagdagang storage facilities. Ilan namang agri-products tumaas ang presyo bunsod ng dagdag singil sa transport cost dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng krudo. May balitang A to Z si Ace Cruz. At nawala dahil technically there's no fund to help them. Aminado ang mismong Agri-Secretary Francisco T. Laurel Jr. na walang budget na inilaan ng pamahalaan para ayudahan ang mga magsasaka na nalugi sa kanilang mga gulay kamakailan dahil sa issue ng oversupply at ilang peste. Inisisi ng Department of Agriculture ang mga nasasayang na ani dahil sa mismanagement. 30% of our produce, especially of vegetables, is gone because of wastage, because of the poor logistics system in our food supply chain. But kasi ang overproduction is also a result of poor planning. Kaya naman, target ng pamahalaan na magtayo pa ng cold storage facilities para pag-imbakan mga aning agri-products. Hopefully after 13 or 14 months, latest June next year, nandiyan na yung facility to address that. Pero para sa agri-group na kilusang magbubukid ng Pilipinas, kung tutuusin, magandang pagtatayo ng karagdagang storage facilities. Pero dapat siguruhing hindi ang Anyalay Cartel ang makikinabang dito. Kung yung cold storage na itatayo ay para sa kanila, hindi makikinabang dito yung small farmers kahit pa yung mga vegetable farmers. Kaya hindi ito yung main na solusyon based sa umiiral na sistema sa atin. Bukod sa pasilidad, marapat daw munang tiyaking nakalalay ang pamahalaan sa pagsisimula pa lang ng pagtatanim. Sa panahon ng alian, mag-intervene ang Department of Agriculture na mamili diretso sa mga onion farmers sa Baysiha, Mindoro, Pangasinan at yung mga onion producing region. Samantala, kung ang high vegetables nagkaroon ng oversupply kamakailan, ang lowland vegetables naman nagtaas na ng 60 pesos ang presyo ng kada kilo. Kabilang na riyan ang talong na dumoble na sa 60 pesos ang kakilo. Ang sayote naman umakit na ng 20 pesos at okra na 120 pesos na ngayon. Paliwanag na ilang nagtitinda bunsito ng mababang supply ng gulay. At babala pa ng KMP, hindi malayong tumaas pa ang presyo ng ilang agri-products kung magtutuloy-tuloy ang taas presyo ng petrolyo. Hindi lamang sa gulay, kasi po yung mga magsasaka, in general, gumagamit po kami ng hand tractor, traktora, at saka po irrigation system para patubigan ang mga pananim, palay, mais, at kahit po gulay, yung mga matataas, lalo po pag pinag-usapan po natin yung upland farmer sa Benguet. Epektibo Martes ng umaga, umarangkada ng dagdag singil sa petrolyo na halos piso kada litro ng diesel at kerosene. Paliwanag ng Energy Department bunsito ng lumalalang girian sa Middle East at sa shipping issue sa Red Sea. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Inaasahan ng Department of Agriculture na bababa naman ang presyo ng galunggong pagsapit ng Marso. Sa ngayon kasi pumapalo ng hanggang lagpas 200 pesos ang kada kilo nito. So, ng limitadong supply dahil sa fishing ban at pagtaas krudo. Pero sa pag-arangkada ng fishing season para sa GG, posibleng umabot ng 70 pesos kada kilo ang magiging tapyas nito. Ang talagang season ng Pilipinas sa galunggong catching sa March, April, May, June. Yung lifting ng end of by February, mahina pa yung huli niyan. But by March, I expect bababa. Kung 200 ngayon, baka maging 150, 130.